Smart na rin ito. Smart ba? Gawin tayo. Board lang ito. Dinala sa atin. Kapwatek din natin. Okay din natin ito. So, problema nito. May supply naman daw siya pero walang standby power yata. So, try na lang natin. So, ito yung board niya. Smart na rin ito. Smart ba? Oh, smart na rin siya. Okay, so walang standby power. Try natin. Okay, so ito nakasaksak na yan. Makikita natin walang ilaw, walang standby power nga. So check na lang natin yung 12 niya. Ito yung 12 nun. Yan, meron siyang 12. Meron din siyang supply sa ilaw 34, pero wala siyang standby power. So pag ganito, ang una nating i-check yan yung supply ng kanyang 5 saka 3.3. Hahanapin natin kung saan banda. So ganyan lang yung laman yan. Tinanggal natin yung pinaka heatsink niya para makita natin yung circuit. Titingnan din natin kung mayroong mga SMD na nagbabuzzer, kagaya nito, may mga SMD dyan dito. So check natin yan isa-isa kung may nagbabuzzer na SMD dyan. Okay, so hahanapin natin muna yung 5 volts nito kung saan banda. Okay, so nakita nyo ba yung 5 volts yan, 5 volts nakasulat. At itong coil na to yung 5 nya. Tapos yung coil dito sa taas ay papunta sa IC. So mga low voltage yan. So dito tayo sa 5 volts muna. I-check natin to kung mayroon tayong 5 dito na masukat. So ganun lang sa pag-troubleshoot nito. Lagay lang tayo ng grounding natin. Yan, ground lang tayo. Tapos check natin yung 12 natin. Okay, 12 natin. So pagdating dito, papasok dito yung 12 natin sa IC na ito. Yan, papasok yan dito. So may 12 tayo dyan. Ang output niyan dapat ay magiging 5 volts yung out ng coil na ito. 1.4 lang yung out niya, So ito, tutukan natin itong 5 na nakasulat dito. Yan, dapat 5 volts, 1.4 lang. Okay, so itong isa, itong may fuse, tingnan natin kung 12, Yan, 12 ang lumabas dyan. Okay, so ito yung 5 natin, wala, try natin tong IC, silipin natin kung malinis or umido. Baka umido lang, pero pag ganitong issue, low voltage yung 5 niya, baka may load na short or sira na yung driver nito or yung switching nito, sira na yung resistor. Minsan kasi ang problema sa mga ganito, yung switching resistor niya, yun yung nag-o-open dito or tumataas yung value, kaya hindi nag-out siya ng normal, So akala mo sira yung IC na yan, pero ang problema lang talaga yung mga resistor niya na bumigay na. Okay, check na lang natin, tingnan natin, try natin linisin muna yung IC. Okay, so tinry natin linisin, negative, hindi talaga siya nagkaroon ng 5 volts. So gagawin natin dito, hindi na natin i-repair yung circuit dito sa 5 niya. Convert na lang natin to sa back converter na 5 volts, para mabilis yung gawa natin, saka safe. Kasi yung ito, kasi pag nagkamali ka ng kabit ng resistor dito sa switching drive nito, sa regulator niya, pwedeng tumaas yung supply or pwedeng tumagal yung oras natin sa paggawa, kasi minsan iba ang function ng IC na ito. May resistor yan dito, tapos mayroon din dito tatlo.
Kaya mahirap lang siya sundan. Okay. So, mas mabilis pa rin, saka safe pa rin yung back converter pag yun ang gagawin natin. So, magba-back converter na lang tayo, 5 volts. Okay, set up natin. Okay, so nagkabit tayo ng back converter. 12 volts ang input nito, tapos yung out nito 5 volts. So pag nagkabit kayo nito, wag nyo muna kabit yung output nya, no? Test nyo muna, adjust nyo muna yung adjustment dito para mag-out ng kailangan yung output bago nyo to ikabit yung out nya sa load side nyo or sa lalagyan nyo siya ng supply. Kagaya nito yung 5 natin. So ginawa natin dito, tinest muna natin yung back converter natin. Sinet natin siya sa 5 volts. Tapos nung nakuha natin yung 5 volts, saka natin siya kinabit dito sa dulo ng coil. Kasi ito yung galing sa IC na coil, yung pin niya. Diba? Dalawa yung pin natin dito. Ito yung galing sa IC. Ito naman yung papunta sa load side natin. So mapapansin natin yan, may ilaw na siya, no? Yung 5 volts natin gumagana na siya. Check ngayon natin yung supply natin sa 5 niya kung normal pa rin 5. Kasi kung may sira yung 5 volts nito na circuit, dapat hindi ito magkaroon ng 5. Yun, nagkaroon na siya ng 5, oh. Okay. So ngayon, umiilaw na yung standby power natin. Nagkabay tayo ng ibang control. So try natin i-power on. Titingnan natin. Yun, gumana siya. Nag-blink yun, no? Oh. Ibig sabihin, gumagana yung board niya. Nagbi-blink lang siya. Tingnan natin kung hihinto, ano? Pero ang tagal ng blinking niya. Nagbi-blink siya, hindi siya humihinto. Ayun, meron na siyang supply sa panel, oh. Oh, may supply na siya sa panel. Tapos, naging asol na yung ilaw niya. Yun, may supply na yung panel natin. Yun, 12 volts. Ibig sabihin, buo yung mainboard natin. Naging issue lang niya yung 5 volts natin dito. Ngayon, sukat natin itong out niya kung ilan. Yun, 1.1 lang talaga siya. 1.1, 1.2. So, kadalasan dito, ang naging issue ng ganitong supply ay open yung resistor. May mga open na resistor dyan, kaya lang mahirap lang yung kunin yung value niya. Mahirap maghanap ng value ng resistor kasi walang nakasulat sa resistor. So mag-a-adjust ka dyan mula pababa, pataas, or mula sa taas pababa. Kaya mahaba oras mo bago makuha yung eksaktong supply ng 5 niya. Pero sa ginawa natin, mabilisan lang ito kasi automatic na. Laking tulong itong mga back converter or yung boost converter. Malaking tulong talaga siya. So okay na ito. Hindi lang natin ma-actual to sa unit kasi nga wala yung unit nito, board lang yung dinala sa atin. So aayusin na lang natin yung pwesto ng back converter natin. Lagyan natin ng safe na hindi magdikit or ibalot natin, pwede rin. Lagyan natin yung insulator yung ilalim niya para pagdating doon sa unit, pwede niyang i-screw or pwede na niyang itali na lang. Okay, so okay na ito. Yun, no? Gumana na siya. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ganun lang pag nagto-trouble, ano, check nyo lang mabuti yung circuit nyo. Mula sa 12, 5 volts, 3.3, 1.8, 1.2 or 1 volt. Depende sa supply ng board na kailangan. Tingnan nyo lang kung may missing supply or wala. Pag wala namang missing supply, tapos ayaw mag-on, walang ilaw yung indicator niya, complete supply, pwedeng sira yung pinaka-IC. Tingnan nyo kung mainit yung IC. Pag hindi naman umiinit yung IC, check nyo mabuti. Baka may mga SMD na short or circuit natin short, ano. Pero sa trouble na ginawa natin dito ay ang pinaka problema lang talaga niya yung supply ng 5 volts niya. Hindi na siya 5 volts kundi 1.4 volts na lang yung supply, yung output ng IC na yan. So nung naglagay tayo ng back converter na 5 volts, yung input niya ay 12 volts, ay gumana na yung ating mainboard. So yun lang ginawa natin dito. Okay, so pwede na ito.